Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salam ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So insyaAllah, ar-rusul wal risalat. Tatalakay natin mga huling bahagi nito. Yung tungkol sa mga kasulatan, alhamdulillah. So ilang na lang to, ilang pahina na lang talaga yung natitira. So ngayon sumunod na usapin, al-anbiya'u ikwatu liallat. So galing ito doon sa hadith. Na yung mga propeta raw lahat-lahat, mula sa kauna-unahan hanggang sa kahuli-hulihan sa kanila, lahat sila ay magkakapatid sa ama. Pare-pareho yung kanilang mga ama o ina. Pero magkakaiba yung kanilang mga yung ina o kaya ama. Diba? Pare-pareho sila ng ama. Pare-pareho sila ng ama pero magkakaiba ang kanilang mga ina. So ito rin mismo yung nababanggit sa hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iniulat ito ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Al-anbiya'u ikhwatu li'allat. Ang mga propeta raw ay mga half-brother, kumbaga ng isa't isa. Ummahatuhum shatta, iba-iba ang kanilang mga ina. Wa dinuhum wahid, pero ang kanilang relihiyon ay iisa lang. Sa marang iba-iba yung kanilang ina, kumbaga, pero yung kanilang ama o yung kanilang relihiyon ay iisa lang. So sinabi ni Ibn Hajar rahimahullah, al-anbiya'u awladu allat. Sa mga propeta nga, lahat-lahat sila, maaring sila ay mga magkakapatid mula sa iba't ibang mga ina. Na dito sa al-allat na ito, sa konteksto nito, al-anbiya'u ikwatu li'allat. Wal-allat bifathi al-mahmala, ay allat. Wad-darair wa auladul allat, al-ikwatu min al-ab. At yung allat, yung pinakahulugan nito sa konteksto nito, kakapatid sa ama na maaring yung tatay nila may iba-ibang asawa. Diba? May iba-ibang asawa yung ama nila, tapos meron silang kapatid sa ama, sa iba't ibang mga ina. Ummahatuhum shatta, iba-iba ang kanilang mga ina. Wa ma'anal hadith anna asla dinihim wahidun. Nang kahulugan ng hadith na ito na ang pinanggalingan ng relihiyon nilang lahat ay iisa lang. Wa huwa tauhidu. Wa in ikhtalafat furu'us syara'i. Isa lang ang kanilang relihiyon, ang pundasyon, saligan, pinanggalingan ng kanilang relihiyon, ang tauhid. Kahit pa magkakaiba-iba sila ng sharia, ng mga pagsasabatas. So, yung kahulugan dito ng hadith, may kinalaman sa tinatalakay natin. Isa lang ang akida ng mga propeta, bagaman iba-iba ang kanilang mga sharia. Iisang kanilang akida, bagaman nagkakaiba-iba ang kanilang sharia. At gayon din, sabata fi sunnah, an nanuhan awsa waladahu bimithli dalik. Naiulat mula sa mga hadith na si Nuh alayhis salam ay naghabilin sa kanyang anak ng katulad nito. Mula kay Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna nabiyallahi Nuhan, tunay na propeta ni Allah na si Nuh alayhis salam, lamma hadarathul wafat, nang dumating na sa kanyang kamatayan, nang naghihingalo na siya, qala li ibnihi, sinabi niya sa kanyang anak, inni kasin alika alwasiya. Meron akong ipapahayag sa iyo na payo o habilin. Meron akong ihahabilin sa iyo na isang habilin. Amiruka bithnatain. Iniutos ko sa iyo ang dalawang bagay. Wa anhaka
anithnatain, at pinagbabawal ko sa iyo ang dalawang bagay din. Amiruka bila ilaha illallah, iluutusan kita, kumbaga na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah, na ito'y paniwalaan mo, na ito'y sa buhay mo. Yun ang ibig niya sabihin dito. Amiruka bila ilaha illallah. Fa inna samawati saba wal aradin saba lawudiat fi kaffatin wawudiat la ilaha illallah fi kaffatin rajahat bihinna la ilaha illallah. Iniutos ko sa iyong la ilaha illallah dahil kung ang kalangitan na 7 at ang kalupaan na 7 ay ilalagay sa isang bahagi ng timbangan, di ba dalawa yung timbangan palagi, dalawang bahagi niya na tinitimbang. Kung yung isang bahagi ng timbangan nilalagay ang kalangitan at lupa na tigpipitong baitang, at sa kabila ilalagay ang la ilaha illallah, magiging mas mabigat ang la ilaha illallah sa inyong bilin ni Nuh alayhis salam. Magiging mas mabigat sa timbangan ng la ilaha illallah kaysa ano paman, kasama na yung kalangitan at lupa, lahat-lahat. Walau anna samawati saba wal aradin saba kunna khalkatan mubhima o muglaka kasamathun o kasaratuhun na la ilaha illallah. Dahil, ganyan din, kung halimbawa ang 7 kalangitan at ang 7 lupa ay isang buo lamang, kumbaga isang buong bagay, kumbaga monolith, isang ano lang siya, isang tipak, babasagin ito ng la ilaha illallah. Ibig sabihin, mas matibay. Kumbaga kalangitan at lupa na yun, naging isa sila na isang matibay na buo. Babasagin pa rin ito ng la ilaha illallah wa subhanallahi wa bihamdi, at din yung pagsasambit ng subhanallah, luwalhati kay Allah at papuri sa Kanya. Fa innaha salatu kulla shay, dahil ang mga ito ay kumbaga ang sala ng lahat ng bagay. Kumbaga nagpupuri kay Allah sa pamagitan ng mga salitang itong lahat ng bagay. Wa biha yurzaqu kulla shay, at sa pamagitan nito ay binibiyayaan, wa biha yurzaqu al-khalq, sa pamagitan nito o dahil dito ay binibiyayaan ni Allah ang kanyang mga nilikha. So ganito kahalaga ang la ilaha illallah, kaya din idinagdag dito yung subhanallahi wa bihamdi. So yun yung binibilin niya. So dalawa yung utos niya, yung la ilaha illallah at yung subhanallahi wa bihamdi. Yun yung pangalawang utos niya. Yung pagsasabit ng subhanallahi bihamdi, dahil ito ang pagpupuri o pagsamba ng lahat ng bagay kay Allah. At sa pamagitan nito o dahil dito ay binibiyayaan ni Allah ang mga nilikha. At ito naman yung pinagbabawal ni Nuh alayhis salam, anhaka anis shirk, at pinagbabawal ko sa iyo ang shirk wal kibir, at pinagbabawal ko sa iyo ang shirk at ang pagyayabang, pagmamalaki. Ito iniulat nga ni na Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Ganyan din ka na min hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ano na ito? Footnote ito dun sa sa libro. Kabilang sa gabay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba'da dalik al-hajj ila al-bayt al-atiq, faqad hajja al-bayt Musa wa Yunus. So kabilang sa mga naiulat mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, matapos daw siya makapag-hajj, nabanggit niya na nakapag-hajj din sina Musa at Yunus alayhimas salam. Mula kay Imam Muslim, mula kay Ibn Abbas, sabi niya, sirna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bayna Makkah wal Madinah. Naglakbay daw sila kasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at nandun na sila sa pagitan ng Makkah at Madinah. Famarar na biwadin, napadaan sila sa isang lambak. Faqala ayyu wadin hada? So nagtanong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anong lambak ito? Faqalu wadil azraq. Ito daw yung wadil azraq. Ito yung pangalan niya, al-azraq. Pero azraq kasi kulay blue. So yun yung tawag sa kanya. Siguro yung wadi na yun kapag tag-ulan nagiging nagkakatubig. So kaya tinawag siyang wadil azraq.
tapos nagiging kulay blue kasi nire-reflect ng tubig yung langit. Sabi niya, kaanni anduru ila Musa. So dito sa lugar na to, parang nakikita ko si Musa. Ibig sabihin, maring nakakita siya ng wahi na dito ay napadaan si Musa alayhis salam patungo sa Hajj. Fadakara min lawnihi wa sya'rihi syai'an. At nabanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung kulay daw ng balat at anong klase yung buhok ni Musa alayhis salam. Wadi'an asabayhi fi udanayhi. So nilalagay daw ni Musa alayhis salam yung kanyang tengas, yung kanyang daliri sa tenga, sa dalawang tenga niya. Lahu ju'arun ilallahi bitalbiyah. So nagre-recite daw si Musa alayhis salam ng talbiyah. So nire-recite niya yung labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Na nire-recite kapag mag-umrah o mag-hajj. So kapag ano kasi yun, pag dumating ka na sa mikat, so re-recite mo na yun hanggang sa makita mo yung Kaaba. Habang naglalakbay kayo, papasok pa ng Makkah, so mula doon sa mikat, i-recite yun, yung talbiyah. Maran bihadal wadi. So napadaan daw doon si Musa alayhis salam. Thumma sirna hatta atayna ala Thaniya. So naglakbay pa sila uli, nagpatuloy sila hanggang sa napadaan sila sa isang Thaniya. Yung Thaniya, ito naman yung kalsada sa pagitan ng dalawang bundok. So maaring matarik pa rin yung daan na yon, pero merong daan na patag, yun yung Thaniya. Ay Thaniyatin hada, so sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anong kalsada ito? Faqalu Harsh aw Lafat. So yun yung pangalan niya, yung Harsh. Kaanni anduru ila Yunus ala nakatin hamra alihi jabbatun suf. So parang nakikita daw niya si Yunus alayhis salam doon sa lugar na yun, nakasakay sa pulang kamelyo. At nakasuot siya ng balabal na gawa sa suf. Yung suf, yung balahibo ng tupa. Yun. Khitamu nakatihi khalba. Yung al-kitab al-zumam wal khalba al-layfa layfatu nakhlin. So yung kanyang ano daw, yung renda o yung hinahawakan doon sa camel na yon ay gawa daw sa dahon ng dates. Kumbaga nilala yung dahon ng dates para magiging parang lubid. So napadaan daw siya doon, si Yunus alayhis salam. Maran bihadal wadi mulabbiyan. So nakita daw niya si Yunus na dumadaan doon sa daanan na yon na nagtatalbiya din. So ito puro footnote ito, pero binanggit lang natin kasi dito nababanggit yung ilan sa mga pagkakatulad nga ng mga propeta. Kumbaga isa yung kanilang akida, pero iba-iba yung kanilang mga sharia. Pero nagkakatulad sila sa mga pangunahing mga pagsasabatas. At kabilang yung Hajj sa mga pangunahin na pagsasabatas. Yung Arkanul Islam, pare-pareho lang. Pare-pareho lang sila. Yung 5 Arkanul Islam. Ngayon sumunod na usapin, at-tulu wal kasru wa waqtun nuzul. Tungkol dun sa haba o yung ikli ng kanilang mga kasulatan at yung panahon ng pagkakapahayag sa mga ito. So iba-iba rin. Halimbawa niyan, Al-Quranul Karim atwalul kutub samawiyah wa ashmaluha. Ang Quran daw ang pinakamahaba na aklat na nanggaling kay Allah at pinakamaraming nilalaman. Quran pa rin. So ngayon, maaring titingnan natin yung Bible. Kapag pinagsama yung lumang tipan, bagong tipan, at yung Apocrypha, yung mga dinagdag
do sa Biblia ng mga Katoliko lalo na. Mas mahaba na siya sa Quran. Pero tinutukoy kasi dito ni Sheikh Omar Al-Ashkar yung original. Kasi yung ano naman, magkahiwalay naman talaga yung Injil at yung Torah. Yung lumang tipan at bagong tipan, magkahiwalay sila kung tutuusin. So, kung paghihiwalayin sila, mas mahaba pa rin ang Quran, either sa original na Torah o sa original na Injil. So, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino ba nagulat dito? Inulat ito ni Imam At-Tabarani. Utitu makana Taurat as-sabut tuwal. Wa utitu makana Zabur al-ma'in. Wa utitu makana al-Injil al-mathani. Wa faddaltu bil mufassal. So inulat ito ni Imam At-Tabarani. So sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binigyan daw siya ni Allah ng kapalit ng Torah ng 7 mahabang surah. So yung 7 pinakamahaba sa Quran, yung tinutukoy dito. Bakara, Ali Imran, Nisa, Maida, yun. Tapos yung Zabur ay pinalitan daw ni Allah yung Zabur ng 100 na ayah. 100 na ayah. So, hindi na tinukoy dito kung aling mga sura yon yung merong 100 na aya o nasa isang sura lang ba itong 100 na aya na ito. Pero maaring ang Zabur kasi mga ano siya, puro pangaral ganoon. So maaring nasa iba-ibang sura itong 100 na aya na ito. At kapalit ng Injil, binigay daw sa kanya yung 7 inuulit-ulit na mga talata. Ano kaya yon? Patiha, 7 inuulit-ulit na mga talata. At karagdagan pa, ibinigay sa kanya ni Allah ang mga surah na mufassal. At ang suwar na mufassal na ito, ayon sa mga scholar, ito yung mga surah to Qaf, mula sa Qaf hanggang sa dulo ng Quran. So tinuturing pa rin ng mga scholar na yung surah to Qaf kabilang sa mga mufassal, mga maikling surah. At mahaba nga talaga yung Quran. Mahaba ang Quran kung ihahambing sa iba pang mga kasulatan. At mas malawak at mas malalim ang kahulugan ng Quran. Maraming mga naulit-ulit dito ng mga talata, naulit-ulit na mga kwento. Pero sa totoo lang yan, kada basa mo, meron kang bagong ma-realize, bago mapagtatanto. Kasi iba-iba yung paraan ng pagkakapahayag ni Allah. Baho na lang, di ba, nagtagal tayo sa pagtalakay kay Musa alayhis salam, paulit-ulit yung mga aya. Baho yung kwento ng hindi pagsusujud ni Iblis, ilang ulit nabanggit yun sa Quran. Ilang ulit yun na nabanggit. Pero yung kada talata, may panibagong detalye na nilalaman. Inulit siya dahil mayroong karagdagang detalye. Inulit siya dahil mayroong karagdagang detalye. Tapos paulit-ulit din sa Quran, di ba? Yung mga may experience sa mga tao sa paraiso, mga tao sa impyerno, tungkol sa mga pagsubok. Paulit-ulit. Pero may iba't ibang mga pangaral, alhamdulillah. So itong mga aklat na ito, pati sa mga naunang mga propeta, wal kutubus samawiyya al-ma'rufa, itong lahat ng mga aklat na ito na nanggaling kay Allah na nakikilala natin, wal kutubus samawiyya al-ma'rufa, al-ma'rufatu lana na nakikilala natin, kullaha unzilat fi syahri Ramadan. Lahat ng mga ito ay ipinahayag sa buwan ng Ramadan. Lahat. Torah, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim at yung iba pang di natin nalalaman yung pangalan. Lahat Ramadan. At syempre, ang tinutukoy dito na pagkakababa, yung pagkakababa mula sa Aluhul Mahfud, pababa sa Samaud Dunya. Yung ay Laylatul Qadar, di ba? Nangyari yun ng Ramadan. Ramadan yun nangyari.
Kasi merong ibang mga ulat na yung pagtatagpo ni Jibril alayhi salam at Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Gar Hira, hindi siya Ramadan nangyari. Hindi siya sa Ramadan nangyari. Pero either way, yung pagbaba ng Quran, kumbaga, mula sa Allahul Mahfud, nangyari siya ng Ramadan at ganyan din yung iba pang mga kasulatan. So sabi, iniulat uli ito ni Imam At-Tabarani, unzilat suhufu Ibrahim awwala laylatin min syahri Ramadan. Ang suhuf Ibrahim daw ipinahayag sa unang gabi ng buwan ng Ramadan. Unzilat Torah li sitti madin min Ramadan. At ipinahayag daw yung Torah sa ika-6 na lumipas na araw. Kaya, yung ika-6 na gabi ng Ramadan. Wanzil al-Injil li 13 madat min Ramadan. At ipinahayag daw yung Injil sa ika-13 araw ng Ramadan. So, 13 days na yung lumipas pagkatapos ng Ramadan o pagdating ng Ramadan, simula ng Ramadan. Wanzil al-Zabur li 18 khalat min Ramadan. At yung Zabur naman ay ipinahayag sa ika-18 ng Ramadan. Wa unzila al-Quran li 24 khalat min Ramadan. At yung Quran naman ay ika-24 ng Ramadan ibinaba. Ika-24 na araw ng Ramadan. So ika-24 na araw ito. At ito yung buwan o yung araw na ipinahayag ito. So pwede rin na kumbaga, kasi Laylatul Qadar, di ba sa buong 10 days mo naman siya hanapin, last 10 days. So pwede rin mangyayari pala na siya ay nasa ika-24. Kasi ayon sa ulat na ito, 24 siya ipinahayag. Ika-24 siya ipinahayag. So liban pa doon sa iba pa mga ulat tungkol sa 27 at iba pa. Mahalaga yung Laylatul Qadar ay hanapin natin sa huling 10 gabi ng Ramadan. Ganyan din sumunod na usapin, Mawqif ar-Risalat al-Khatimah min Risalatis Sabika. Ano raw ang kinalaman o katayuan ng panghuling mensahe sa naunang mga mensahe? Kumbaga, anong relasyon nila? Bayan Allahu hada fi juz'in min ayati fi kitabihi. Nilinaw na ito ni Allah sa ilang mga ayah sa kanyang aklat. So doon sa Suratul Ma'idah, verse 48, sinabi ni Allah, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. So itong relasyon ng Quran sa iba pang mga aklat na nauna. Ibinaba namin sa iyo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Quran, tawag dito kitab, ng buong katotohanan, musaddikan lima bayna yadayhi minal kitab, na ito ay nagpapatotoo sa anumang mga nauna rito na mga kasulatan. Wa muhaiminan alayhi. Yung muhaimin, ito yung kumbaga yung saksi, okay, standard, na sa pamagitan ng standard nito na ito, matutukoy natin kung anong tama at mali sa naunang mga kasulatan. Kaya nga hindi tayo dapat nagpapakadalubhasa sa Biblia. Magpakadalubhasa tayo sa Quran. Kasi sa Quran natin malalaman kung tama ba o mali yung nakasabi o nakasulat doon sa Biblia. Hindi yung baligtad. Di ba? May mga magdadakwa, tatanungin sila, bakit bawal yung baboy? Sabi kasi sa Bible ganito. Sabi sa Leviticus, sabi sa Deuteronomy. Actually, usapin ng akida yun eh. Kaya hindi, para sa akin, napakasama. Muslim ka, tapos isasagot mo Leviticus, Deuteronomy, Bible. Bakit wala ba tayong Quran? Samantalang dito, ang linaw-linaw sinabi ni Allah. Ang Quran ay nagpapatunay sa anumang nauna rito ng mga aklat. At muhaimin, standard kung ano ang, kumbaga, dito natin ikukumpara ang naunang mga kasulatan kung tama ba ito o mali.
Kapag tinanong ka, bakit bawal ang baboy? Ang isagot mo muna, Quran. Quran. Sabi sa ganitong aya, di ba? Suratul Baqarah, Suratul Nisa at iba pang mga aya. Ganito. Tapos kung gusto mo pang banggitin yung Bible, di banggitin mo. Pero kung tinanong ka, tapos Bible lang isasagot mo, hindi pwede. Hindi pwede. Actually, usapin ng akida ito eh. Kung yung mga matatandang maalam, di ba kawalang katarungan sa Quran. No? Kawalang galang na rin sa Quran. Nandiyan ang Quran, tapos sasagot mo Bible. Nandiyan ang Quran, tapos sasagot mo Bible. So parang yan eh. Yung usapin, di ba? Bakit bawal yung magnakaw? Tapos sasabihin mo sa konstitusyon ng Pilipinas, may karapatan ng tao sa kanyang kayamanan. Bakit mo babanggitin konstitusyon ng Pilipinas? Pinag-uusapan natin batas ng Islam, tapos babanggitin mo konstitusyon ng Pilipinas. Ba't hindi ka ba Muslim? Babanggitin natin yung dalil mula sa ating sariling kasulatan. Kasi malinaw eh. Yung Quran nagpapatibay sa kung ano man ang totoo sa naunang mga aklat. At yun nga muhaimin, ang lahat ikinukumpara sa Quran kung tama ba sila o mali. Hindi ang Quran ang ikukumpara sa kanila kung tama ba yung Quran o mali. Kasi mga ganong usapin, parang maliit lang eh kung titingnan mo, pero hindi, malaking usapin yun. Akida yun, bandang huli, lalabas. Lilitaw yun na usapin ng akida. At yun nga itong Quran, kung paanong ito ay nagpapatibay at nagpapasinungaling sa naunang mga kasulatan, dapat maintindihan ito ng tao ng maayos. At yung unang paraan, kumbaga, inihahambing natin ang Quran o inihahambing natin iba pang mga kasulatan sa Quran upang malaman ko ano ba ang tama at mali sa mga ito. Una, annal kutab as-samawiyya al-mutaqaddimah tadammadat dhikra hadal Quran wa madahahu. So, unang dahilan, ang naunang mga kasulatan ay nagbanggit tungkol sa Quran at pinuri ng naunang mga aklat ang Quran na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon maaring wala na yung bakas nito sa mga kasulatan ngayon, di ba? Sa bagong tipan, sa lumang tipan, wala na. Pero binabanggit ni Allah na nangyari talaga ito. Na ang mga kasulatan na nauna, katulad na kung paano itong nagbibigay ng propesiya ng pagdating ng huling propeta, binabanggit din ito ang propesiya ng pagdating ng huling kasulatan. Binabanggit din ito ang pagdating ng huling kasulatan. So, ganyan din pangalawa, annal Quran ja'a bi umuri saddaka fiha al-kutub. Al-Qur'anu ja'a bi umurin o suddika, pwede rin. Suddika fiha al-kutub as-samawiyya as-sabika. Ang Quran ay naglalaman ng mga pagpapahayag ng katotohanan tungkol sa naunang mga kasulatan. Na totoo merong mga kasulatan at siyempre pinagtitibay dito kung ano yung mga totoo sa kung ano mang natitira sa naunang mga kasulatan. Pangatlo, annal Qur'ana akbara bi inzalil kitab as-samawiyya wa annaha min indillah. Pinagtitibay ng Quran na ang mga naunang mga aklat na napagtibay ay mula kay Allah. At lahat ng ito ay ipinababa ni Allah. Alhamdulillah. So lahat ng ito usapin ng akida. Kaya dapat maingat ang mga tao, ang mga Muslim sa kanilang paglalahad tungkol sa mga o mula sa mga naunang mga kasulatan. Hindi natin ito ginagawang pangunahing dalil. Hindi natin ito ginagawang pangunahing dalil. Ang pangunahing dalil natin Quran. At hindi natin ipinapahayag ang mga naunang mga kasulatan na para bang puro katotohanan ang nilalaman nito. Wala tayong ipapahayag mula sa mga naunang mga kasulatan, liban na lang nagpahayag muna tayo mula sa Quran. Diba, sa usapin nga ng baboy. Diba? Pag tinanong ka, bakit bawal yung baboy? Isasagot mo Quran, hindi Biblia. Hindi Biblia. Kasi bandang huli nga akida ang kauwian nito. So itong tatlo na ito na dahilan kung bakit ang Quran ay muhaimin at musaddik
kumbaga standard sa kung ano ang tama at mali sa naunang mga kasulatan at nagpapatotoo sa kung ano ang natitira na tama sa mga bakas ng naunang mga kasulatan. So next week na natin ito matatalakay. Ito na yung huling talakayin insyaAllah sa aklat na ito ng Ar-Rusul wa Risalat. Tapos pagkatapos ito, tatalakayin na natin yung tungkol sa mga ano ba yun? Paraiso at impyerno na. Ipapalit natin dito na subject insyaAllah. So tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.